Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Let's begin the moment of prayer. Let's go with the Father of God. Thank you, Lord, for today. Salamat, Lord, sa iyong kalakasan, Panginoon. At yung sustaining grace, Lord, na ibigay sa amin. Thank you, Lord God. At nakasama na lang din, Lord God, kasama ka, Panginoon. Thank you, Lord. Kaya din sa ita, Lord God, ang mga tawid, Panginoon, Lord God. At iiyasahan ko, Panginoon, Lord God. Jesus, mighty name, Lord God, and we sisisin mo pray. Amen. Amen. Amen! Tumaan na naman ang midweek service, no? Ang bilis ng araw. At ngayon ay nasa month of April na tayo. Amen? Amen! Nasa month of shield na tayo. No? We are being covered by the Lord na. Amen? No? After ng mercy, protection naman ang binibigay sa atin ng Panginoon. Amen? No? And while we are being protected by the Lord, ang ganda ng mensahe niya for today, no? Na talaga namang nakarelate ako ng sobra, no? Kasi ang salita ng Panginoon ay talaga namang ikaw ang unang sisimulan, no? Ikaw, sa'yo magsisimula kung maapektuhan ka ba o hindi, no, ng salita niya. Pero God has been so good, no? Lagi niyang nag-remind. Kapag sumusobra na tayo, sasabihin sa iyo, kalma ka. Makontento ka. Diba? Be contented. Amen? And ano ba yun? Ano ba gagawin natin pag content tayo? Siyempre may sikreto yan. Sabi dito, no? The secret of contentment. Amen? Ano bang sikreto pag nakakontento na tayo sa bagay sa buhay natin, sa karir natin, no? Sa tinatakbo ng panahon na hindi na tayo naghahabol, hindi na tayo nakikipagkompetensya sa lahat ng mga nasa paligid natin. No? Kapag nakakaramdam na tayo ng peace, yun ay pagiging kontento na. Salamat sa advance. Yan. So ano ba, what is contentment ba? Sabi ng diksyonaryo, is a state of happiness and satisfaction. Masaya ka, tapos satisfied ka na, no? Sa kung ano man yung meron ka. Pangalawa, freedom from worry or restlessness. Amen? No? Hindi na tayo namumroblema, wala nang worry. Worry-free na tayo. No? And next is peaceful satisfaction, no? So, nasa atin na yung peace that transcends all understanding. Amen? Amen, no? So, ganun niya ako bidulaga ng salita niya, no? Sabi niya sa akin, makontento ka kung anong meron ka. Huwag kang magpaghangad kung ano yung dapat mong makuha. And I repent on it and I ask forgiveness from the Lord. Lord, oo nga, sumobra ako sa gusto kong mangyari, no? Dapat talaga na kontento lang ako kung ano yung meron ako. So yun, doon nagsimula yung word ni Lord na yan. Nire-remind na tayo, ano ba yan? So let's go to the word. It says in Philippians 4, verse 10 to 14. Sabi niya dito, no? I rejoice greatly in the Lord that at last you renewed your concern for me. Ito si Paul, no? Kinakausap niya yung mga taga-Philippians. Indeed, you were concerned, but you had no opportunity to show it. In verse 11, I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. Amen. Amen. Verse 12, I know what it is to be in need. Sabi niya dito, no? And I know what it is to have plenty. No? I have learned the secret of being content in any and every situation. Whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. For I can do everything through Christ who gives me
strength. Sabi dito, no? Even so, you have done well to share with me in my present difficulty. Amen? No? Paul is stating, no, he has both worlds. Naranasan nila yung magarbo, diba? Dahil siya naman ay maayos bago siya tinawag ng Panginoon. At naranasan din niya yung pinakahubad, pinaka-empty, pinaka-walang-wala, no? Nakakulong pa. No? Pero sabi niya dito, no, the secret of being content in every situation is through Christ. No? Who gives me strength. So Jesus is the secret. No? Tayo mga Kristiyano, nasa atin na yung sikreto ng pagiging kontento at pagiging maayos ang buhay. No? Hindi lang natin alam bakit lagi natin nakakaligtaan si Lord sa lahat ng pagkakataon. Why? We always neglect God in our life. No? Dapat siya yung priority. Dapat siya yung lagi natin iniisip. No? Pinakamahirap yung decision na pipiliin ko ba yung trabaho ko over God? School ko over God? No? Pero alam na alam ni Lord yung gagawin niya eh. He will not sacrifice us, no, doon sa ating mga hinihingi o hinihili. Ang gusto lang ni Lord, unahin mo ko. Me first. Di ba? Me first, then I will arrange your schedule. Amen? No, I will do everything, not to prioritize yourself naman. Basta ako muna. Me first. No? And that's yung dapat na lagi kong sinasabi na hindi namin nag-iisipan. No? We have to really know who is our priority. And that is our God. Amen? No? Kaya mararamdaman natin, no, na the secret is within us already. No? It's through us, within us. No? We are the image and likeness of God. Nasa atin na siya. Pero hindi pa natin siya nagagawa. Hindi pa natin siya nabibigay. Hindi pa natin siya tinatanggap. We are in denial of accepting Jesus in our life. Kasi if we are really standing with God, lahat ng decision natin dapat align kay Lord. Dapat alam ni Lord yung gagawin natin. No? And we fail. No? Ako din at times I fail. No? And yun yung kailangan natin hihingi ng tawad sa Panginoon. At lagi natin iluluktok sa Kanya, Lord, sorry. No? Naunahan kita. Hindi ko na naman nasabi sa iyo yung dapat kong sabihin. Yung dapat kong gawin. No? Nakalimutan kita. No? Kasi, ganun tayo mga tao. No? Impulsive tayo when we decide. No? Na hindi natin sinasama ang ating Panginoon. Remember, our God is a jealous God. Amen? So what is our takeaway? Sabi dito sa 1. Our takeaway dito is contentment as a journey of learning. Amen? No? Habang ini-slash mo yung mga nakikita mong inggit sa mga kapitbahay mo, sa nakikita mo sa Facebook, buti pa sila, lagi silang nasa beach, lagi silang may selfie, ganyan, lagi silang nasa ibang lugar, no? Pero, lagi natin isipin, no? Thank you, Lord. Gising na naman ako ngayong umagang ito. Amen? Marami nang hindi nagising na gabi. Amen? No, we still have the chance na mabago yung buhay natin, na makapag-hindi tayo ng tawad, na maging maayos yung ating lalakbayin ngayong araw na to. No? Na hindi natin iniisip yung ginagawa ng iba. No? Na natuto tayong kumalma lang sa kung ano yung meron tayo, kung ano yung handa sa pagkainan natin, kinakain natin. Hindi tayo sawa na ako sa tuyo, sawa na ako sa noodles, sawa na ako sa miswa, di ba? Sawa na ako sa gulay. Actually, naghahanap na ako ng gulay. Naghahanap na ako ng gulay, sawa na ako sa karne. No, pero di ba parang, thank you Lord, kasi sa pakura namin, meron kami bunga ng malunggay na gulay. No? Na kapag gusto ni Mrs. ng gano'n, ipapaluto kami kita. Bibila ako ng kamote.
tsaka na limang gulay, talong. Tapos yun na yung gusto ng bulang lang, di ba? So yung simple lang, simplified na ulam na nasa paligid mo yung ingredient. It's a contentment, no? No? You learn how to use whatever you have, no? Doon sa iyong bakuran. Amen? No? And that also will give you yung hindi mo na iisipin na ay sunod kailangan ng high-end na ganito, na ganyan. Di ba? Hindi mo na siya iisipin. Kahapon ka, sabi ko sa tatay ko, ay, yung kamyas mo, nahuhulog na. Kunin mo na lang yung bunga, bili ka lang ng isda, ano natin, yung, ang tawag doon? Sinasain, di ba? Yung sinasain lang na isda. Sabi ko, masarap yun, oo, tuloy niya. Sabi ko, ganun lang, napakasimple lang, ano pa umuhay. Pero yun pala, is, when you exercise contentment, it's a journey of learning. Amen? Sabi sa word, sabi sa Biblia, sabi na dito, no? I know what it is to be in need, and I know what is to have plenty. Sabi, ulit lang yung 4:11, no? Gusto ko lang ito ma-emphasize, no? Napagdaanan na natin lahat yan. No? I have learned the secret of being content. No? Dito pa lang, alam mo na, no? Kapag sakaling bumalik tayo, galing tayo sa hirap, bumalik tayo sa hirap, walang problema, walang magbabago. Amen? No? Kakain pa rin tayo ng totoo, kakain pa rin tayo ng sabaw. No? Nakakain pa tayo sa restaurant ngayon, pero hindi natin nakakalimutan kung saan tayo nagkain. Amen? Next. Sabi dito, ito yung danger ng dissatisfaction. No? Ito yung, dito tayo na nahihila, nakaawa. No? Pag dissatisfied, kapag may envy, pag may inggit, no? Sabi ng word, sabi sa Numbers 11:4 and 5, the rabble with them began to crave other food. And again, the Israelites started wailing and said, if only we had meat to eat, we remember the fish we ate in Egypt at no cost, also the cucumbers, melons, leeks, olives, and garlic. Ito yung mga Israelites, diba? Nung na sila, diba? Naghihingi pa rin sila, no? Isang nakontento sa kung ano yung ginagawa sa kanila ng Lord. Tayo din, gano'n minsan. Meron na tayo that we ask for more. No? May chicken ka na, gusto mo pa may pork. Diba? May lugaw ka na, gusto mo pa may toko at baboy ka. Ano yun? So, gano'n na siya, no? Na parang, tapos, buti pa doon, sa kabilang lugar, buti pa doon sa bahay ng ninang ko. Madami naman yung ref, sa amin tubig lang. Thank you Lord, may tubig pa rin tayo. Amen! Amen, no? So, kapag hindi ka nasa-satisfied, you're aiming, and nagkakaroon ka ng envy, na nagiging negative na yung emotion mo, magiging greedy ka na. Diba? Pag pinagpatuloy, nagiging sin na yun. Amen? So, hindi tayo mag-beware, ha? Hindi tayo sa dissatisfaction. The next, gratitude as a reset button. Amen? Kapag content ka na, you just be thankful in every way, no? In every situation. Kahit na mga problema ka ngayon, Lord, pasensya na Lord, wala akong gasolina ngayon. Pero thank you. Binigyan mo ako ng 200. May panggas ako. Amen? Thank you Lord, no? Kasi kaya ko pang maglakad. No? Malapit na lang ang aming simbahan. Kaya kong lakarin. No? Kasi kapag may gusto, may paraan. Diba? So, laging gano'n, no? So, tayo natin isipin, no? And reflect, no? Na kapag tayo ay satisfied na, we always be grateful. No? Kailangan natin magpasalamat natin sa Panginoon. It says in the Word, be thankful in all circumstances. For this God's will for you who belong to Jesus Christ. Lagi natin sinasabi yung 1 Thessalonians 5:18 na to, diba? So, from 16, rejoice, no? And then be thankful, no? Kailangan natin magpasalamat sa lahat na nangyayari sa buhay natin. Even today, no? Tayo mga nagsisimba, tayo mga naka-online, no? Salamat sa free wifi ng kapitbahay dahil nakakapag-online ka. Amen?
No? Salamat kasi may mga ganung pagkakataon. No? Akala natin, wala, pero may pagkakataon tayo na nire-reach out tayo ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Amen? So be grateful and thankful sa lahat ng nangyayari. Number 4, living with grace and not entitlement. Amen? No? Take away the pride. No? Take away the title. Pagserbisyo sa Panginoon, walang titulo. Amen? Be all child of God. Amen? No? Walang ganon. Ako yung leader. Ako dapat yung susundo. No? All the directives comes from the Lord. Amen? No? You have an overseer, you have a dear pastor. No? Pero, yung entitlement, yung sarili mo, ano, we don't, ano bang tawag dito, huwag natin lang namin yung title kung anong binigay sa atin. Ang lagi natin iisipin, servant tayo. Amen? No? Kasi when we are in serving the Lord, wala talaga. We are in awe of Him, no? Sa lahat ng pagkakataon. Malayo-malayo sa corporate world. No? Yung mga boss at saka yung mga ibang mga manager, they want the title, give it to them. Pero tayo mga Kristiyano, we don't want title. We just want na marinig tayo ng Panginoon, pagsilbihan natin ng Panginoon, no, sa abot ng ating makakaya. Amen? At sa lahat ng pagkakataon, siya rin naman ang nagbibigay sa atin. No? Ang kalakasan, ang provision, na lahat ng pangangailangan natin. Alam ng Panginoon yan. Ang gusto lang niya, makita na tayo parati. Amen? So ito, no? We have to live with grace and not with entitlement. Amen? Amen. Next. Sabi sa Ephesians 8 and 9, God saved you by His grace when you believe. And you can't take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done. So none of us can boast about it. Amen? No? Grace is a gift. No? When we believe, God is giving us the grace. No? There's no, hindi yung ang dami kong binigay, ang dami kong inambag, ang dami kong minagpili dito sa church, ang dami kong, di ba, dinonate na kahit ano. Hindi yun ang magsasabi sa iyo. It's when you believe, di ba, that God is your Lord, grace ng Lord ang ibibigay sa iyo. Amen? No? Parang wala tayong ipagyayabang. No? Kahit anong galing natin, ito lang yung sinasabi, no? Kahit anong skillful mo, if you are not available to God, walang saysay ang galing mo. Amen? No? We have to be available to God. No? Sa lahat ng pagkakataon, kasi talagang siya ang nagbibigay nun. No? Lahat ng talino natin, skills natin, at mga bagay na kaya natin ibigay sa ating Panginoon, no? Through our service to God. Yung mga ginagawa natin sa church. Lahat yun ay galing sa ating Panginoon. Amen? No? Hindi yun dahil magaling kang vocalization, magaling kang mag-memorize, no? No? All of this comes from our God. Amen? So we need to acknowledge it. No? I-acknowledge natin ang Panginoon. Na siya ang nagbibigay ng lahat nito. Hindi sa atin, hindi tayo. Hindi me, myself, and I. Amen? Okay, now to our second to the last, sharing our journeys of faith. And we're doing it, no? Whenever we have testimony, remember, our test of faith becomes our testimony. No? To our God. Na lahat ng kabutihan ng Panginoon, all the goodness of God in our life, nagiging testimony natin. No? Lahat ng pinagdadaan natin, hirap, we overcome because God overcomes. Amen? No? Kaya dito pa lang, tayo na nagbabahagi, no? Ng kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Hindi natin kailangan, hindi tayo kailangan magmasid or tingnan parati ng mga tao sa paligid natin. No? Because
makikita nila yung pagbabago sa buhay. Amen? No? Hindi tayo yon, hindi tayo yung mag-grab doon na bago na ako, ang galing-galing ko na. No, hindi ganon. Pride pa rin yun kapag tayo pa rin yun. No? Si Lord ang magsasabi doon sa mga tao sa labas na talagang ang anak ng Diyos na ito ay nagbabago niya. Amen? At walang magsasabi na kapag tinanggap mo ang Diyos, hindi ka magbabago. No? Lahat ng genuine ang pagtanggap sa ating Panginoon, nagbabago. Amen? Next. Sabi sa Deuteronomy, no? But watch out, be careful, never to forget what you yourself have seen. Do not let these memories escape from your mind as long as you live, and be sure to pass them on to your children and grandchildren. Amen? No? Yung ating mga stories, yung ating mga testimonies, ay kailangan natin mahalin sa Panginoon. At sa lahat ng mga tao sa paligid, no? Na si Lord ang tinataas natin, hindi yung kagalingan natin. Amen. Na mabuti ang Panginoon sa buhay natin, kaya ito ang nangyayari ngayon sa atin. Amen? Hindi yung ginakwento natin na ang galing ko. Hindi gano'n ha? Laging kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. No? We lift up our God because God overcomes everything, kaya kasama tayo doon. Amen? Amen. And the last, finding contentment in God's provision. Amen. No? Ito yung sa mana. Sa Exodus, no? Yung sa mana. Balik. Exodus 16:4-5, sabi dito, no? Then the Lord said to Moses, "Look, I'm going to rain down food from heaven for you. Each day the people can go out and pick up as much food as they need for that day. I will test them in this to see whether or not they will follow my instructions. On the 6th day, they will gather food, and when they prepare it, there will be twice as much as usual." Amen? No? At meron pa dito na dapat kakainin lang nila for the day. Meron iba nagtatago, di ba? So, nabubulok. No? Ito yung sinasabi ni Lord, no? God provides. Ilang araw ito na ganito yung pinakain nila, di ba? Na hindi na babago yung lasa, no? Na paulit-ulit lang nila kinakain. Pero daily yun na pinoprovide ko yun. Sa wilderness to, no? Tumutubo siya sa halaman. Tumutubo siya sa halaman, naman. Pero yun ang nakakain nila, no? Eh, yun ang pumapusok sa kanila. Same as ngayon sa modern natin, times natin, no? Whatever we had on our plate, that's God's provision. No? Magpasalamat tayo. Ha? Ulam natin, kahit itlog lang yan, kahit noodles lang yan, kahit tutong lang yan, we still have, no, food to take, no, na kinakain natin. Na kapag binigyan tayo ng mas magandang provision ng Panginoon, mas magiging maganda yung ating mga nasa kapagkainan. Pero ito yung sinasabi nga, no, this is the basic na we don't ask for more. We just appreciate what we have. No? Appreciate what we have on our plate, appreciate what we have on our self, sa ating paligid, sa ating mga mahal sa buhay, no? Na kung ano lang yung meron, yun lang yun. Pagpasalamat natin yun kasi yun talaga yung provision ng Panginoon. No? God is giving us enough for a day. Diba? Pero that enough, sabi nga natin, no, God is enough, no? But that enough is too much para sa atin. No? Isipin natin, akala lang natin kung lang, kapos, pero hindi. God is giving us enough. No? Ang tingin lang natin konti, pero hindi. Makikita mo, lahat napupuno, lahat nakakakain. Diba? Lahat nabibigyan. Kahit ganito lang siya. Amen? No? Kasi ganito natin nakikita pa. When we see God as a big God. No? Na siya lahat. No? I have a big God. I have a rich God. No? Lahat siya nagbibigay sa akin. No? Hindi ako mag-worry. Hindi ako matatakot kasi alam ko ibibigay niya sa akin. Di ba? Sabi din sa Philippians 4:19. Next. No?
Sabi niya sa 89, at the moment I have all I need and more. I am generously supplied with the gifts you sent me with Epaphroditus. They are a sweet-smelling sacrifice that is acceptable and pleasing to God. And this same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches which have been given to us in Christ Jesus. Amen? No? We have been supplied, no, through His glorious riches. Lagi ko sinasabi, not in our own pocket. Di ba? Not in our own salary, not in our income, not in our employer, but in God's glorious riches. No? Doon niya na po provide yung lahat ng meron tayo. True enough, no? Napakabut talaga ng Panginoon. Kasi kahit alam mong kulang, alam mong there is lacking, sinasabi ko sa inyo, ang iniisip natin na lacking is more than enough for a day. Amen? No? Lagi natin iisipin. Kasi tayo, mag-isip tayo, pinakompute natin siya, calling for the day, ginagawa natin 1 week eh. Pero sinabi niyo 1 day, ito lang talaga dapat, ito lang yun. Eh tayo pinakompute, hindi, kulang pa. Dapat may pang ganito, may pang ganyan, may pang ganito. No? Nakakalimutan natin, no? Na ang consumption natin is for today. Amen? Dapat lagi iniisip ng Panginoon. Lagi na sinasabi, lagi nire-remind sa atin ng Panginoon yun, no? Na huwag tayo mag-worry for tomorrow. Yes. Amen? Let's worry for today. Amen. Kasi tomorrow, bahala na siya doon. Amen? This today, si Lord din, bahala siya na rin dito. Kasi pinrovide niya yung for today natin. Amen? And today, no, I hope na-receive nyo yung mensahe ng Panginoon, no? Yung sikreto ng pagiging kontento ay nasa atin na. No? It's up to us, papaano natin siya dadalhin. Amen? Papaano natin siya i-apply sa ating buhay, paano natin isasama ang Panginoon sa lahat ng desisyon natin sa buhay. Amen? Amen? Amen. Lahat ba tayo kontento na? Amen. Amen! So let's stand our feet and let's pray. Heavenly Father, Panginoon Lord God, thank you, Panginoon Lord God, for giving us the message, Panginoon Lord God, of being contented, Panginoon Lord God. Salamat, Panginoon Lord God, na pinaranas mo sa amin ang lahat, Panginoon Lord God, mula sa pinakamahirap hanggang sa pinakamasagana, Panginoon Lord. And thank you, Lord God, dahil sa panahon ito, Panginoon, mas naiintindihan namin na maging kalmado. Yes, At amen. magkaroon ng peace, Panginoon Lord God, sa bawat desisyon namin sa buhay, Panginoon. Maging kontento sa lahat ng pagkakataon. Kung anong meron kami, Panginoon, yun ay galing sa iyo, Panginoon Lord God. Maraming salamat. We just appreciate it, Panginoon Lord God. You have to be thankful, Panginoon Lord God, sa lahat ng pagkakataon, Lord God. At everything has been provided sa aming lahat, Panginoon Lord God. Salamat, Panginoon Lord God, sa patuloy, Panginoon Lord God, na pagbibigyan sa amin at pagmamahal sa amin, Panginoon Lord God. Patuloy mo po kami, Lord God, yakapin, Panginoon Lord God, at ituro sa amin, Panginoon Lord God, ang mga dapat namin gawin, Panginoon Lord God. Patuloy mo kami, Lord God, na i-prune, Lord God, at tanggalin lahat ng mga bagay sa hindi maganda sa amin, Lord God. Ang mga pride of life, Panginoon, tanggalin mo ang lust of the eyes and lust of the flesh, Panginoon, at tanggalin mo sa amin lahat, Panginoon. Lord God, cover us, Lord God, with your precious blood every day, Panginoon, Lord God. And we will put you, Lord God, in every decision that we make, Lord God, in the mighty name of Jesus we pray. Amen.